tanggapan ng Barangay San Nicolas Tres, WhatsApp na! Mula sa SK Council ng Barangay San Nicolas Tres, WhatsApp na! Barangay San Nicolas Tres, WhatsApp na! Mula sa Squad Youth Organization ng Barangay San Nicolas Tres, WhatsApp na! Mula sa Manggang Puti Youth Organization ng Barangay San Nicolas Tres, WhatsApp na! dito sa SK1 Youth Organization, WhatsApp na! Mula sa Barangay San Nicolas Tres, WhatsApp na! Punong barangay na maagang dumiskarte sa buhay, nakipagsapalaran sa ibang bansa bilang OFW sa Saudi Arabia sa loob ng 3 taon. Naging konsehal ng barangay sa Nicolas Street sa loob ng 8 taon at naging punong barangay taong 2007. Isinabuhay niya ang katagang kung magagawa mo na ngayon, ay gawin mo na siya rin kanyang pinaiiral bilang punong barangay ng San Nicolas Tres. Ang kanyang pagmamahal at pagsaserbisyo sa kanyang kapwa ay walang katumbas at ang kanyang mga nagawa ay magpapatuloy na magbibigay ng pag-asa at pagbabago sa kanyang komunidad. Mula sa Barangay San Nicolas Tres, #mahalin natin ito. Punong Barangay Alfredo Fedoy Arevalo ng Barangay San Nicolas Tres. What's Cap? Cap Alfredo Arevalo ng Barangay San Nicolas Tres. Good morning, Cap. Morning. Yun Morning. po. Isang magandang araw, Cap. Baka nais po ninyong batiin ang ating mga viewers. Meron tayo by far na 794 live viewers sa Facebook po as of now, Cap. Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga viewers. Magandang umaga, Bacoor. Magandang umaga sa Nicolas Tres. Yun, napakaganda naman ng pagbate. Very specific. Talagang detailed by detailed ang ating Kapitan. Cap, kamusta po? Nakatulog po ba kayo na maayos bago ang araw na ito? Yes. Nakatulog. Masarap ang tulog ng ating Kapitan. Mukhang magiging maganda ang ating kwentuhan ngayong araw na ito mula sa serbisyo ng ating barangay sa Nicolas Tres. Mula po dito, ako po ay naka-monitor na kaagad sa ating, sabihin na natin, live feed po sa Facebook. Nakita po natin, Cap Jeff Campanya from Barangay Molino 4. Good morning, Cap. Sabi po, idol daw talaga kayo nun, Cap. At mukhang maganda talaga ang dadaluin ng ating usapan ngayon, Cap. Kasi I'm quite sure, Cap, ang ganda ng history ninyo, no? Kayo po ay OFW. Yes. What made you choose to lead by example and to lead your barangay, Cap? Actually, hindi ko naman sinadya. After kong mag-OFW, kinuha nila akong barangay tanod. Tapos, kinuha na rin lang akong barangay kagawad. Na sinuwerte naman, yun. Para kasing masarap ng maglingkod. Grabe talaga, no? Pag nasa puso mo talaga yung paglilingkod at talagang nakatuon talaga at nakadestined ka, you are meant for leading the people. Imagine niyo po, ako ay namamangha doon sa OFW. From OFW, tinanggap ninyo ang trabaho. Mas matrabaho po ang maging tanod. Ano, Cap? Yes. Oh. Hanggang sa naging kagawad ho kayo at ngayon Yes. ay kapitan na. Hindi po ba mahirap? Sometimes mahirap, pero ang gusto mo kasi may mapatunayan ka eh. Mabago mo yung dapat mabago, mapaunlad mo yung buhay, mapaunlad mo yung lugar. Siguro kasiyahan ko na yon. Lahat ng nanunungkulan, ang gusto, di lang naman para sa sarili nila eh. Ang gusto makagawa ng mabuti para sa mga tao. Yes, that's definitely correct, Cap. Yung gusto, yung will mo to provide something for the people. Yes. To lead as an example, magbigay ka ng magandang halimbawa, at magbigay ng mas magagandang development para sa ating barangay. Pero Cap, to be honest, di ba, sasabihin na ating mga barangay captains, hindi natin to magagawa without the help of our community members, lalo na nung mga core groups natin. Tama ba, Cap? Kaya sa Yes. barangay natin, we have our kagawas, our barangay personnel. Nakakatulong ba sila sa inyo? Napakalaking tulong. Walang makakagawa na nag-iisa. Kailangan lahat. Kailangan tumutulong. Coming from this, Cap, ay kasama nyo po ngayon, jam-pack po ang inyong mga barangay personnel at kagawad. Para ang tanong ko po, may natira ba sa barangay ngayon upang manilbihan? Ay kasama po natin today ang ating mga
kamanggagawa sa barangay. Baka pwede nyo po ipakilala sa atin, Kap. Yes. Andito yung ating barangay kagawad, si Manuel Arevalo. Welcome po. Andito yung ating PWD President, si Angelo Poon. Ang ating SK Chairman, si Niña Cañete. Ang ating Secretary, si Raislyn Custodio. At ang Grabe, ating energy. Barangay Clerk, si Violeta Ocampo. Ang mama ni Niña, si Gina. Ang staff ng barangay, si Jessa and Ronald. At ang mga squad, youth organizations. Yes, thank you. Grabe naman ang supporter sa ating kapitan. Talagang jam-pack, all in. May PWD sector, may youth sector, at andito ang ating mga personnel coming from barangay. Also, our kagawads with us. Kap, ako po ay nakatutok talaga sa live feed ngayon. At meron po silang, ang tawag daw po sa inyo, Kap, ay Kap Pedoy. Yes. Paano Kap naging palayaw niyo po yung Pedoy from Alfred? Ang ganda kasi Alfredo, no? Tapos Kap Pedoy. Ano storya doon, Kap? Hindi ko rin alam, pero may mga Alfredo kasi na Pedoy din ang palayaw. So, nakasanayan lang talaga, Kap? Nakasanayan lang. Even before na kayo po ay OFW pa lamang, ay Pedoy na po talaga? Yes, Pedoy na. Kaya dala-dala niyo po ito hanggang ngayon, ang community members ninyo na higit na lalong nakakalapit at aktibong nakikipag-ugnayan sa barangay, Pedoy, Kap Pedoy po. Pedoy, yes. Wala Kap naman, Pedoy. hindi naman problema yung Kap, ano? Hindi problema. Kasi baka mamaya, ang makakatawag lang ng Kap Pedoy ay yung mga, mga kilala talaga si Kap. Pero generally, Pedoy talaga. Pedoy talaga. Yun po ang pinakamaganda doon. Reachable at syempre may tatak. Kahit sa akin po, Kap Pedoy. Angas. Pero napakaganda din naman po kasi talaga ng pangalan ni Kap, Kap Alfredo. No? Moving forward, Kap, with all the things and encouragement na nakuha natin coming from you, doon pa lamang sa perspective na OFW ka, tapos you came back here in the Philippines to serve, you became at Barangay Tanod, Kagawa, then now you're leading the people, you're leading your community. Iba-iba yung mga services na meron tayo, Kap, sa ating barangay. Yes. Simulan natin, Kap, sa usapin ng pangkalusugan. Regarding sa health services natin, Kap, what's the biggest challenge of your health service? Actually, medicine. Yes. Especially sa mga bata at saka sa mga senior citizen. Pero nag-aalat naman ng barangay ng pre-medicine. Lalo na sa mga pre-maintenance. Yun lang mga medicine na pag may sakit, di ba, ubo, yung mga simple, meron tayo. Pero yung mga sakit sa puso na, kailangan na natin ng LGU. Yes. Talagang isa yon sa mga limitations ng ating barangay. Yes. And admittedly, maraming salamat dun, Kap, kasi ina-admit natin yung limitations ng isang barangay, yung kapasidad at yung limitations natin. Yes. Maintenance-wise, kaya pong mai-provide. Yes. No? So, kinukulang, kinakapos ba, Kap? Sapat naman. Yun lang iba, minsan, hindi talaga nakakapunta. Pero, sinasabi lang naman namin sa page namin, sa Facebook page na, tulad ngayon, nag-purchase kami ng gamot. May gamot na. Na available na po. So yun din, isang importante yun, Kap, na ibababa sa tao na i-announce natin kapag available na po yung mga medicine na meron tayo. Yes. Kasi madalas sasabihin nila, lalo na dun sa mga hindi masyadong active sa ating barangay na nakikipag-coordinate, wala naman kami nakukuha ang serbisyo sa barangay. Ang problema kasi dun, available na nga sa Facebook, hindi lang basta yung word of mouth or hindi lang naman siya basta chismis, nakapaskil na sa Facebook, ay ayaw pa rin nilang mag-avail. Anong ginagawa natin usually, Kap, kapag ganun? Ako, sinasabi ko sa kanila, pinaparating ko sa mga purok leader na kapag may kailangan sa barangay, lalo na yung medicine, punta lang kayo sa barangay. Kahit wala tayong stock sa barangay, sabihin nyo lang para kung ano yung kaya namin gawin, maabot namin yung pangangailangan. Opo. Yun ang isang importante sa atin. Meron tayong purok leaders din. Yung community leaders natin na po pwedeng magbigay din ng pabalita, word of mouth, at patuloy na i-inform ang mga tao natin regarding sa services natin. Kap, moving from this perspective, nabalitaan kasi namin, priority din nyo ang program natin sa health service. Yes. Coming from this perspective, Kap, kayo po ba ay merong mga health centers available? Ang health center namin yung doon sa may Green Valley, which is part ng Molino, pero ang gumagamit
taga San Nicolas San Nicolas Tres. Tres. Yes. At katulong din kami, may BHW kami, may mga naglilinis din kami doon sa building na yon. Hindi ba kayo nahirapan doon, Kap? Na it's part of the Molino 3 pero kayo Molino ang 2, Molino 2 pero kayo ang nagfa-facilitate. No, hindi naman kasi sa amin mas malapit. And in close ties naman tayo, 'di ba? Yes. Partnership naman pa rin naman talaga tayo in a perspective na yung governance ay maibigay natin sa tao, no? At talagang coming from this ay gusto nating din malaman, Kap. Sino-sino po ang libre na makakapag-avail ng ating mga medical services? Lahat Po. Lahat libre. Kailangan ba botante, Kap? No, hindi. Basta residente ka lang. Kahit nga hindi residente eh. Kahit hindi residente. Oo. Ayun ho ang isa sa mga ano natin. No? Kahit hindi residente, ay talagang nakikater po ninyo. Yes. What's with this perspective, Kap? Bakit kahit hindi residente? Kasi, alam mo, mahirap yung di ba, si Mayor nga, kapag meron naligaw na tao na kulang sa lahat, di ba, inaasikaso. Dapat ganoon din tayo, kahit sino. Dapat i-cater natin, dapat tulungan natin. Di ba? Tunay naman yun, Kap. Nakakahiya nga naman coming from the part na ang ating punong lungsod ay kinikater din ng lahat ng needs ng mga Bacooreno. Even the non-Bacoorenios, Yes. tayo pa kaya Yes. na sa barabarangay lang ang ating clustering, di ba? So, importante po at mahalaga yun, Kap, na binanggit niyo po sa amin na ang San Nicolas Tres, ganun ang perspective, ganun ang pagtanaw natin in catering our constituents, Yes. in catering our community members. Kap, still in the perspective ng ating health service, kayo po ba nag-i-issue kayo ng health certificates? Mga ganun po. Usually, ang ini-issue namin health certificate, pag kailangan nila sa trabaho, yun lang. Apo. Tapos, wala, yun doon lang sa part na yun. Yes. Coming from the barangay perspective naman, Kap, instead of the, aside from the health certificates natin for the work related, barangay certificates po, libre po ba? May bayad? Merong hindi libre, pero halos libre na siya lahat dahil ang senior citizen, ang first-time job seeker, ang estudyante, PWD. Sino po, Kap, usually nagbabayad? Ang nagbabayad lang ay yung mga maglo-loan. Opo. Di ba? Marami kasing kung kailangan kasi sa loan eh. Opo. Di ba? Yun lang. Ang mga tropa nating taga-London, Taga-London, yes. Loan dito, London, loan dito, London. Taga-London. Marami pala sa San Nicolas Tres ang mga taga-London. Yes. Ayun po, kailangan ninyo ha. Ito po ay parte, yung proceeds nito, Kap, yung ano bang reason bakit kailangan magbayad? Para saan? Saan pupunta yung panggastos natin sa ganun? Actually, ordinance yan. Ordinance yan ng lahat ng barangay. May mga barangay na kayang maglibre, pero ang problema kasi, pag loan kasi, mahigpit kami. Kasi yung nagpapaloan, ang problema nila, kapag nagka-problema, sa barangay pumupunta. At saka, for settlement, kumbaga, no? Oo. At least meron tayong something na leverage natin Yes. doon sa mga Sa mga naglo-loan naman po kasi, bakit naman kasi maglo-loan kayo tapos talaga naman tatakbuhan ninyo yung niloanan ninyo, ay paano na lang tayo niyan? Tapos sino na lang sasalo ng problema niyo? Si Kap ang sasalo ng problema natin. Yeah. Kaya ang hirap po talaga, no? yes. Minsan si Kap din ako po ay natutuwa din sa mga kapitan natin. Gusto magiging mabait. Pag naging mabait naman, maaabuso naman. Saan na lang lulugar ang ating mga kapitan, ano? Kap, sa health pa rin natin, o sa PinaHealth, kayo po ba may available na ambulance? Meron. Functional po ba ito? Functional. Ilan po ang ambulance nyo, Kap? 2. 2 ang ambulance po ninyo. Pero, hindi siya sabay ginagamit. Ang driver, 2 rin. 2 rin yung kasama. Okay. Isang araw sila. Meron pang ngayon, ginawa ko na para hindi sila hirap. Isang pang-araw at saka isang pang-gabi. At least po, may shifting kumbaga tayo doon sa natin. Yes. May limitations po kasi talaga ang barangay natin. Hindi naman makapag-purchase ng 20 ambulansya. Pang City Hall na po ata iyon. Pang City Government na kung 20 ang ating ambulansya at mga fire trucks natin. But, ginagawa nila yung best effort. Kap, ano usually ang nasa service ninyo pagdating sa ambulance? Yung mga hindi na talaga makatayo. Yung mga pregnant. Yung mga nagdadialysis, yung mga manganganak, at yung mga emergency cases. So po pwede. Lahat ng mga yun, kino-coordinate po sa inyo. Yes. Libre yun, Kap? Libre. Kahit saan? Yes.
Yun po ang importante at kasi sasabihin nila baka mamaya tatawag na naman ako sa barangay, sasabihin may bayad. Pag po nagkaroon na ba kayo Kap ng case na gano'n na sinabi sa inyo, naningil po yung ninyo, yung ambulance driver ninyo o kaya yung medic ninyo doon, wala pa naman po? Merong mga sinasabing nagbigay sila, pero mahigpit kong pinagbabawal ang pagtanggap kahit may nagbibigay. Kasi pag hinatid nila at hindi agad masundo, kinokontak ko pa nga yung mga pasyente hindi makauwi eh. Pinadala ko pa GCash. Ay. Hindi, totoo to. Totoo to. Totoo yan. Bakit Kap? Bakit ganun ang perspective? Para maiwasan nga yung hindi magandang sa social media. At saka minsan talagang wala. E paano kapag naghatid sa isang ospital, hindi na siya agad mababalikan, hindi agad makakauwi. Kaya tinatanong ko, kung okay lang sa kanyang mag-commute siya, padala ko na lang siya ng GCash kung may GCash siya. Grabe naman po yun. Ito Kap, galing pa po ito sa pondo ng barangay? Hindi, sarili ko na yun pagdating doon. Kasi hindi naman siya kalakihan eh. Kap, hindi kalakihan pero kung araw-araw naman kami hinahatid at GCash na malaki. Hindi naman. Ano na lang ho natitira sa ating kapitanan? Hindi, sa totoo lang, hindi ako nagyayabang. Kapag kausap nila si Kap, pag nagpunta ka sa barangay, hindi ka uuwin luhan. Kung hindi mo ako makita, kailangan may pamasahe ka pabalik. Grabe naman. Alam po, minsan, parang ang sama maghiling parang gusto ko maranasan yung gano'n. Kasi ibig sabihin nun, pasyente ako eh. Oo, para lang makaranas ako ng pa-GCash ni Kap, di ba? Pero imagine niyo the extra effort na ibinibigay sa atin ng kapitan natin. Only with the set in mind or the goal in mind na kailangan mo makauwi, at least may something ka pa uwi, at hindi ka talagang zero balance na makikita natin, And watching po sa ating live talaga ay with our 1.3 thousand Facebook Live viewers, si Kapitan ang wife niyo po Kap ay nanonood at nakamonitor. Baka wala po kami sasabihing masama, wala po kami sasabihing mali dito, Ma'am, rest assured po, chill na chill po si Kap dito, Kap, doon sa perspective na syempre may crisis tayo ngayon sa gas. Ang ating mga ambulance nagkokonsumo ng gasolina. Tinitipid niyo ba yun, Kap? Pagdating sa ambulance, hindi mo pwedeng tipirin ang buhay eh. Hindi mo pwedeng tipirin ang kalusugan eh. Ang pwedeng tipirin, kami magsasakripisyo. Pero yung para sa tao, para sa pagsiservisyo, lalo na sa ambulance, wala kaming choice eh. Kailangan natin yun. Ngayon, Kap, nag-start na ba kayo magtipid sa gas coming from yung other natin? Like yung pang-admin natin, yung pang-office-related work natin, nagtipid na ba tayo sa ganon? Yes, nagtitipid na kami. Actually, sa opisina ko nga doon na lang ako nakikiopisina sa kanila eh. Hindi, kasi pwede naman sa baba lang eh. Di ba? Alam niyo ito talaga, ang nakakatawa po dito, yung kapitan yung nag-a-adjust para sa mga staff, Hindi yung staff yung nag-adjust sa kapitan. Okay din talaga kayo, Kapat. Minsan hindi ko maipaliwanag bakit nandoon ka na eh. You're at the peak of your leadership and everything. You're the head of the family, kumbaga, but still you do the most adjustments, kaya, bakit ganun ka? Kasi hindi naman pwede magsimula sa kanila eh. Dapat sa puno magsisimula eh. Di ba? Tama nga naman, Doon wala na akong masasabi talaga doon. Di ba? Kasi, pag nga naman ni-require natin sila mag-adjust, tapos tayo, from the end of the leadership, ay hindi tayo nag-a-adjust doon sa scenario natin, then hindi tayo nag-meet halfway. We do not set good example pagdating sa ating kapwa-tao at pagsunod sa ating batas. In the perspective, Kap, of our youth, kapag nakakausap niyo yung mga kabataan natin, I'm quite sure marami pong lumalapit sa inyo kasi your aura speaks of very reachable, very approachable, Kap, and walang intimidation. Pag nakita mo si Kap, parang lalapit ka lang, Kap, parang may problema ako. Out of nowhere. Parang kahit yung kabataan pwede lumapit sa inyo. May nakausap na ba kayo, Kap, from our youth na napayuhan ninyo patungkol sa pangarap nila sa buhay? And ano po yung usual na sinasabi ninyo sa kanila? Napakarami na. Lalo na yung mga out of school youth. At saka yung mga batang nag-asawa. Kasi sabi ko sa buhay ng tao, hindi mo kailangan konting pera, pwede kang mabuhay eh. Pwede kang maglako ng banana queue.
pwede kang, kasi ang magtrabaho, minsan nahihirapan sila, kailangan nilang magsuot ng maayos. Yeah. Sabi ko, hanggat meron kang kaya mo yung sarili mo na hindi ka nahihiya. Meron nga akong tao, tatrabaho siya, pero nag-street sweeper siya sa umaga. Wala eh. Sabi nga, di ba, para-paraan pero para mabuhay. Di ba? Napakahirap pero makita mo at marinig mo yung encouragement na yun galing sa inyo mismo, Kap. Yes. Talagang nakakatuwa. At ako mismo bilang isang kabataan, ma-motivate ako na pagpursigihan ng buhay. Kasi pinagdaanan ko yan eh. Pinagdaanan ko kasi yan. Katulong ako ng nanay ko maglabada. Bago po kayo nag-OFW. Yes. Kayo din, Kap, from your perspective, gano'n nakahirap ang buhay noon? Tapos ang hirap pa ng buhay na pinagdaanan ninyo? Talagang pinagpursigihan? Sa totoo lang, mas magaang ang buhay ngayon eh. Maraming opportunity. Noon kasi, bukid lang eh. Tsaka ngayon, halos lahat ang pag-aaral, di ba? Di ba? Swerte sila. Ako nga, high school graduate lang ako eh. Pero pinagpursigihan kasi ninyo, Kap eh. Siguro, sa tulong ng Panginoon Diyos, di ba? Yes. Yun ang pinakamahalaga doon. The hope that we see and among ourselves, yes, mula nung kabataan ninyo, Kap, ginawa nyo siyang stepping stone eh. Hindi kayo humintong mangarap. Yes. Kaya ang ganda na marinig sa isang kapitan natin na huwag kang humintong mangarap. Pagpatuloy mo. Kasi may mga opportunities tayong binibigay din para sa kanila. Yes. Thank you doon, Kap. Kasi marami at sa mga nakikinig po ngayon ay talagang na dumaranas ng ganitong klase ng pagde-deliberate sa kanilang sarili. Ay, dapat lang po na i-take nyo yung encouragement ng ating mga kapitan. Coming from the perspective na challenge nila ang buhay at nag-succeed sila sa pag-challenge nila sa buhay. Kap, ano pong mga programs ang meron tayo for our SK? Ang SK ay meron ngayong yung KKID registration. KKID registration. Yes. Meron din silang mga may pre-medicine din sila. Tapos school supplies. School supplies from what level po ito, Kap? Ang sa kanila kasi, ako kasi ang binibigay ko from nursery to high school. Sila mga senior, junior and senior and college. Talaga? Hanggang college po? Yeah. Senior and college? Yes, senior and college. Talaga? Yes. Opo, at kasama natin ang SK chairman po, Ma'am Ninya. Hello, good morning po. Ma'am? Po. Kayo po ay katuwang ni Kap sa pagbibigay ng school supplies. Yes po. Ang level po ng pinoprovide ninyo from the SK ay? Senior high to college po ang binibigyan po namin ng mga school supplies, free school supplies po sa aming barangay. Yearly po ito ginagawa? Yes po. Every year may project po ang SK na free school supplies for college and senior high. How many po yung usual na piniprepare ninyo SK? Minsan po maabot po ng 500 to 800. Ay, grabe, ang dami talaga. Opo, and kulang pa po yun kasi hindi po namin na-accumulate lahat. Siyempre po may kanya-kanya po tayong budget at SK. And ang inaano lang po namin, ang the way po namin ng pagbibigay ng school supplies, minsan po sa President Association or minsan po sa mga staff na lang po para at least po alam po sino po yung talagang nangangailangan po talaga. And coming from this, nabanggit po kanina ni Kap na meron kayong KKID. Yes po, may city ordinance po tayo dito sa City Hall. Siyempre po sa tulong ni Mayor Strike po na magkakaroon po ng KKID ang 15 years old to 30 years old na mga kabataan. Isa po sa benefits ng KKID is kapag nangihingi po tayo ng financial or medical assistance dito sa city, ay pwede niya po itong magamit as proof po na kabataan ng Bacoor. Pero tama, SK, hindi po nito i-deviate yung barangay ID natin. Hindi naman po. So si Kap ay meron pa rin provision for the barangay ID natin. Po. So kapag, syempre po sakop pa rin ng barangay ID is 18 to 30 years old, pwede pa rin po sila kumuha ng barangay ID po sa ating barangay. Ayun, that's precisely what we need. Kap, malaman na lang natin. Thank you so much po, SK. Later on, ay i-interview pa ulit natin kayo. Sa inyo, Kap, ang barangay ID po ba ay may bayad? Yes. May bayad po. Yes. Ano po ang magkano po ang bayad natin sa barangay ID? 100 pesos. 100. Kasi ano ba yung klase ng ID ng bakit po ba may bayad ito? Yun yung tinatawag na PBC.
na binibili rin ng barangay, yung ink, yung lahat ng materials, binibili rin. Masambot man lang namin yung Pang-sustain. Yes, kasi hindi kami magpagpapaikot. Kasi hindi naman siya kasama ron sa usual budget kasi. Di ba? At syempre, yung system po na pinaglalagyan ninyo ng mga data Yes. ng ating mga kabarangay ay importante din po. Yes. No, so malaking bagay po talaga na tayo bilang mga mamamayan, informed tayo dun sa mga services natin. Kasi kami rin po kanina ay kasama ko ang mga sekretary, nagigitingan nating mga secretaries at pinag-uusapan nga ang Citizens Charter natin. Ano ba yung mga services na meron po sa ating barangay? At may bayad ba ito? Dapat alam ito ng taong bayan at alam kung at least saan napupunta yung maintenance, pang-operations natin, and syempre, to maintain our system database updating. Kap, sa ating mga kabataan, kayo po ba'y nagkakandak pa ng feeding program? Yes. How often, Kap? At least twice a year, or kung kailangan, kung meron talagang dapat. Mabigyan ng priority. Yes. Meron pa ba kayong recorded under Nourish, Kap? Sa ngayon, wala pang binibigay na report sa akin ng BNS. Yes. Pero napakaganda kasi ng programa ni Mayor dyan eh. Opo. Sa totoo lang. Kaya palagay ko, in the coming year, baka basiro na yung Malnourished eh. Yes. Yes. Yun naman po ang pinakamahalaga sa atin. We do feeding programs and we do activities as diligent as we can para i-address yung ating challenge ngayon. Actually, sa barangay mismo, pinipiding Sa barangay po mismo ninyo kinakandak ang feeding program, Kap? ng mga bata na yung mga malnourished na bata. Sino po, Kap, kagaya ng litratong ito, sino po usually ang audience at participants natin, Kap? Usually talaga yung talagang mga walang-wala talaga. Yung talagang... Ang Kasi students... pinipili namin talaga yan eh. Okay. So yung pinaka nangangailangan talaga Yes. ang ating pinaprioritize. Yung sa mga daycare, Kap, nakakasama ba sila with our feeding programs? Yes. Yes. Talagang napakarami po minsan po dadalaw ako kapag may feeding program. Yes. Sa laki ko pong ito, makiki-feeding program pa ako. No? At habang po tayo nag-uusap, Kap, ako nagbabasa po sa comment section. Sabi po ni Liza Samsudin Gonzalez, si Kap Pedoy Alfredo Arevalo, simula na maging kapitan ng barangay San Nicolas 3, doon po nagsimula umayos at gumanda ang lugar namin sa Green Valley. Maraming salamat po, Kap Pedoy, at sa mga barangay council at sa kasamahan na nagseserbisyo ng maayos sa barangay San Nicolas 3. Grabe naman po. Salamat po. Grabe yung pasasalamat niya. No? Sabi naman po ni Arlon Ayon Pereras, yuhu, Ninya, ganda, pengi pambaon. Patay tayo dyan. Sige po. Nanghingi ng pambaon live on TV. Iba din talaga. At habang tayo po ay nagkakaroon ng talakayan dito, Kap, si Kap Ruel Maniago po ay nanonood kasama natin sa live po ng Facebook. Hello po, Kap. Nawa po ay nag-enjoy kayo sa aming usapan dito with Kap Alfredo, Kap Pedoy. Yan. Sabi po nung isa, let's go Ate Niña Cañete. Ay, grabe naman po ang cheering squad ng ating mga Sabi po ni Julian Bastion, Sabi naman po ni Daisy, ayun, nawala lang ako. Sabi po ni Daisy, there's something with Kap Alfredo Arevalo na di mo makikita unless makasama mo siya. Ano po yung something na yun? Parang ako po ay nagtataka dun sa something na yun, Kap. May mahika ho ba kayo, Kap? Ako kasi sabi nga ng misis ko, paano raw ako naging barangay chairman? Sabi sa akin. Si misis mismo nagtanong, Kasi hindi kita nakitang naggagala, hindi kita nakitang tumatambay. Pero bakit kilala ka kahit ng mga bata, sabi niya. Kasi kung tingnan mo ako, para akong suplado. Pero ako, pag nakausap mo, diretso kasi ako makipag-usap. Ayoko kasi ng paligoy-ligoy. Kaya sabi ko nga, kung magagawa mo na gawin mo na ngayon Kung ano kailangan mo. Di ba? Gusto ko po yung tema ni Kap na kung magagawa mo ngayon, gawin mo na. Kasi yung iba po, kung magagawa mo, ipagpabukas mo pa. Patagalin mo pa, di ba? Yes. Abay, hindi naman ganoon na dapat ang service natin. Yes. If you can do it today, then do it now. Baka kasi bukas may gagawin ka pang iba di nag-abot-abot lang. Opo. Diba? Tama naman yun, Kap. Maraming salamat doon, Kap. At isa po sa mga ginagawa ninyo sa barangay ay pamimigay din ng laruan. Yes. Saan nanggagaling, Kap, yung mga toys ninyo? Budget ba ito ng barangay? Yes. Yes, budget ng barangay. Sino po yung nakakatanggap ng mga laruan? Marami kaming neighborhood association
Pinaparty-party namin, pinaghahati-hati namin. At saka may mga edad. Opo. May pambabae, may panlalaki. Yan. Ang ganda ng mga may piggy bank. Alkansya po ito, no? Meron pa. Oo, Meron. namigay ng alkansya. Yes. Mag-iipon ka talaga. No? At mga para educational toys din po. Yes, educational Oho. toys. Yes. Akala ko kasi namigay baril-baril. Ay, patay talaga tayo dyan. Wala kaming binibigay. Wala. Wala po. Walang ganon. Hindi tayo for Educational toys. educational toys lang po ang ating pinaprioritize na maipamigay. Ang galing naman po ka pa, no? Once a year po ito ginagawa. Yes. Every December? Magdi-December, Pag yes. magdi-December, Yes, ay mga yes. bare months. Parang talagang di ba? nararamdaman ng mga bata, no? Yung simoy ng Pasko. Tapos makikita mo doon si Kap pa magbibigay, si SK pa mag-aabot. Tulong-tulong. At marami naging benefits, At coming from this, Kap, may mga storya na bang binalik sa inyo yung alkansya, may laman na? O binalik sa inyo yung alkansya, nagpalagay sa inyo ng ilalagay doon? Wala naman. Wala naman po, oo. At least sana po yung mga bata natutong mag-ipon doon sa mga alkansya, no? Pakita nyo, para maganda yun, magpa-contest kayo sa barangay, no? Sino pinakamaraming naipon na alkansya dyan, nabigay ng barangay, tapos sino yung nakapuno na, oo. Hindi yung pupunta kayo sa barangay at doon kayo mamamasko kay Kap, magpapalagay kayo doon sa alkansya. Abay, lugi na sa inyo talaga. Lugi na ang negosyo talaga. Ayan, talagang makikita po natin. Coming from the comment sections natin pa rin po. Sabi, si Kap po, yung kapitan na kilala ang buong angkan ng kanyang sinasakupan na nagpatunay na bumababa talaga siya sa area para malaman at matugunan ang kailangan ng kanyang sinasakupan. Sabi po ni Hyacinth Pastrano, magaling po siya makipagkapwa-tao. Sabi naman po ni Baby Perez, Teninya, papastil ka na. Sabi ni Risha May Malate. Ano ba naman itong mga kabataan nyo? Sabi naman po ni Aki Siv Geo Teninya, isang kabang pastil ang ibibigay ng SK Wads, ng squad sa'yo. Oo. Talaga. Iba-iba din po yung mga amats-amats na mga kabataan natin. No? Sa kabataan ng San Nicolas 3, ang amats niyo po ay pastil. Roy, talaga. Mula po sa San Nicolas, Zumba Ladies, maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay ng aming buting Kap Pedoy para di mga lang ng san. Maiintindihan ko din po talaga yan kapag yung comment section ninyo. Kakaiba talaga. Okay. Pero maraming salamat po sa pagko-comment. Ma'am Ina SF. Totoo po yan. Sa kanya lang po umayos ang San Nicolas 3. Napakabait. Kahit kanino mapamatanda o bata, the best po yan si Kap Pedoy Arevalo. Grabe naman. Sabi naman po ni Daisy Monte Alegre Maceo, yun, siya talaga yan. Diba? Makikita natin doon, Kap, yung perspective ng identity ninyo, no? Sasabihin nagulat po ako doon sa sinabi ng asawa ninyo, no? Parang ang suplado nyo kasi, sa akin po kasi, nung nakita kayo, parang, ako bilang isang kabataan, hindi naman parang makakalapit ka kay Kap makakahingi ka nga dyan Kap. Penging pang sinubukan hindi mo. Ako po ay nagbibiro lamang po. Baka mamaya sabihin, abuso po yung host dyan sa WhatsApp. Hinold up si Kap live on TV. Wag naman po. Talagang nakikita natin dito na nag-i-enjoy kayo sa ginagawa nyo. Yes. Was there ever a time na sinabi nyo sa sarili nyo na pagod na ako, this will be my last? Merong time kapag yung mga anak ko nagsasabi na, Daddy, puro ka na lang barangay. Merong time na kinausap ko sila Sabi ko, gusto nyo ba tumigil na ako? Isa-isa ko silang kinausap. Siguro, ayaw naman nilang sumagot ng diretso. Pero naramdaman ko na kailangan nila ako. Kailangan nila ng pagkalinga ko. Kasi, alam mo, meron time na may lakad kami, Sunday. May imbitasyon sa akin. Kasama ko sila. May natinan ako imbitasyon. Kasama sila. Tapos, saka kami umalis. Saka kami nagbanding mag-anak. Kasi ang anak ko maliliit pa. Naku, no. Kap, ang bunso ninyo, ilang taon na po? 7 years old. Grabe, yung mga bata pa nga talaga, no? Yes. At syempre talaga, coming from them, gusto nila ng father figure talaga na parang... Yun, hindi kwento. Totoo yun. Nakikita naman nila. Kasama ko mga anak ko Kaya sa mga mag-i-invite po dyan kay Kap, lalo na pag linggo, jam pack po yun.
buy one take all po si Kap. Hindi po pwedeng may iwan ang mag-anakan. Ibigay nyo na ho yun. Ilan po, Kap, ang inyong anak? 5 yung anak ko. Aha. Yung 4 yung maliliit. Apo. 16 years old yung panganay. Grabe, no? At imagine niyo po, pag mag-i-invite ho kayo kay Kap, 7 lagi ang reserve seat. Opo, pampamilya. Tapos, opo, ay, idagdag niyo pa po ako, pang-8 po ako. Nagpaampon kay Kap. Ang dami-dami ng inaarugan ni Kap. Coming from this, Kap, kasi parang sa isang tatay, nakakahabag yung ganong sitwasyon na sasabihin mo sa anak mo yon. Tatanungin mo yung anak mo, gusto mo pa ba ako na magtuloy sa service ko or ayaw mo na ba or whatever. How do you cope with that, Kap? Minsan kasi, siyempre, meron time na magkakasama kami sa isang kwarto. Yun yung... Kasi pagkagabi, yun yung bonding eh. Mm-hmm. Yung bonding time. Kasi nag-aaral sila, di ba? Meron kasing minsan, hindi ko alam kung salita ng bata. Minsan kasi, parang wala ka ng time sa amin. Lalo na yung si Bunso. Sabihin niya gano'n. Kaya minsan, sineseryoso ko sila kasi gusto ko kasing marinig sa kanila. Baka kasi nagkukulang ako eh. Ayoko kasing kinikim-kim ng mga anak ko. Yun ang Pero sa misis ko, unawa niya ako eh. Mm-hmm. Pero sabi ko nga, medyo mahirap, di ba? Pero, lalo na't ang bahay ko, tabi lang ng barangay. Opo. Oo. Kaya talagang yung adjustment nyo, no, ay kailangang well-disciplined din ang inyong family and kayo din po regarding that para mapagpatuloy nyo yung serbisyo natin sa ating mga kabarangay. Yes. Hindi ba umabot sa point, Kap, na kayo po yung pinabarangay ng mga anak ninyo? Hindi naman. Wala pa naman. Hindi naman. Sabi, ay pinababarangay ko po yung tatay ko kasi po nawawalan na ho ng panahon at pagmamahal daw eh. Wala pa namang ganon. Ibig sabihin na maintain nyo pa rin talaga ang maganda at harmonious relationship with the family at syempre po ang ating responsibility as barangay captain. Sabi po sa comment section, OMG ang pogi ni Kap. Sabi po ni Aki. Oo. Sabi naman po ni Macy Ventura Lustado, nagpapasalamat po kami mga parent leader, di kami pinababayaan sa aming pangangailangan lalo na ang patrol. Sabi naman po ni Arlon Lon Pereras, pogi ni Kap, allowance ko daddy. Ay talaga naman. Pa-shoutout po sa aming sa aming gwapong kapitan from MV Fighters ng San Nicolas 3. Ayan, shoutout daw po. Napakabait niya ni Kap at supportive lalo na sa kanya may tinda. Lalo na kapag may tinda ka, bibili yan. Sabi ni Sasha Segovia Dedel. Ay, malamang si Kap lang ata sa inyo, nagbumibili At syempre po, watching live po sa ating Facebook, si Kap Alma Camarce. Hello po, Kap. Welcome po. At nawa po ay nakita niyo po ang kagwapuhan ng Kap Pedoy ng lungsod ng Bacoor, di ba? Talagang iba po yung perspective na may suporta tayo from other Kaps that we have. Kap, thank you. Yung usapin natin sa pangkabuhayan, livelihood natin, do we have projects for that? Yes, meron naman. Kaya lang, hindi siya ganoong kagarbo. Mm-hmm. Kasi meron din naman kasing livelihood ang ating city. Mm-hmm. Which is mas may budget sila para sa livelihood. Tama. Yes. At least yun po, alam natin na meron tayong provided program for them, for the livelihood. Nga lang, with our limitations and prioritization, tina-turn over natin sila sa ating city for the livelihood monitoring po natin. Ayun, sabi ni Michelle Gutierrez, dating Ginoo, from senior citizen po, Kap, sila ang number 1 sa puso mo at ikaw din number 1 sa puso nila. Love ka ng, alam nyo talaga yung nasa puso ni Kap, no? Oo. Sila ang number 1 sa puso mo at sila din naman ang number 1 sa puso nila. Love ka ng buong San Nicolas Tres. Hi, Kap. Ayan po. Journal 7 ng San Nicolas 2 ay talaga. Wala talaga akong inilapit, ibinaba na programa ng City Health ng BHW na di sinuportahan all the way out ni Kap Pedoy. Whether sinusuportahan mo ang kandidatura niya o hindi, fair in everybody in terms of barangay service. Grabe naman po. Nag-uumulan ang mga comment. One call away lang si Kap Pedoy always, sabi ni Daisy Maseo. At mula sa night shift, lubos po kami nagpapasalamat sa aming mabait na kapitan, sabi po ni Joel Primalyon. Ay, grabe po. Ibig sabihin lang nito, Kap, ano po ba itong mga taga San Nicolas Tres? Walang pinagkakaabalahan kundi manood ng live. Oo. Kasi hindi na po ako makabasa halos ng dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagko-comment ng pasasalamat sa inyo. Kap, mamaya po, babalikan po natin ang mga nasa live comments natin. Kap, meron bang pagkakataon na sinabi ninyo na buting na lang naging kapitan ako?
Hindi naman. Hindi naman. Talagang, eto lang, yung parang destined lang siya. Nangyari lang talaga siya as it is, na parang wala, kagaya nung sabi kanina, di ba? May part ba na susuko ka na? At times meron. Pero eto, wala naman. Was there ever a time? Wala naman. Pero nabanggit nyo na ba sa sarili nyo, Kap, na sana naging private person na lang ako? Yes. Talagang may time. ganun ka. Meron. Pero you cope with, paano ko kumukuha ng motivation? Ako kasi, laging pamilya ko yung... Wala kasi akong barkada. Hindi ako pala barkada. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako nag-iinom. Grabe naman po. Talagang, ang tanging vision ni Kap ay pamilya at barangay. Yes. So, coming from that, doon ka kumukuha ng strength. Yes. To do and to continue your service for your constituents. Grabe, no? Yes. Regarding sa ating job fairs, Kap, kasi kabuhayan, livelihood tayo. Yes. Job fairs natin, do you do job fairs? Yes. Ano alala ko, ang San Nicolas Tres ang may pinaka-successful na job fair mula po sa Peso Bacoor, no? Yes. Grabe. With our SK. Yes. Opo, ayan, no, nakita ko naalala ko yung litrato, no? Kasi talagang, shout out talaga siya dito sa segment namin dahil tuwang-tuwa si Doc Bob doon sa ginawa nating job fair. Si SK naman ang kapartner din natin doon kasama ng ating barangay. Yes. SK, how was it? How was the feeling? Masaya po and sobrang sarap sa feeling kasi hindi lamang po nakakabigay kami ng opportunity, nakakatulong din kami sa hindi lang sa San Nicolas 3, kundi sa iba-ibang lugar. Kasi alam ko sa pagkakantanda ko po is merong pumunta na taga Laguna po. Yun po, may mga dumadayo po iba't ibang lugar and ang sarap po sa feeling na nakakatulong ka sa kanila kahit hindi mo sila sakop. Kasi nga di ba ang sabi natin, ang serbisyo binibigay sa lahat. Hindi ka pumipili ng pagseserbisyohan mo. Ikaw ang nagsiserbisyo. And ang sarap din po sa feeling na yung ibang kabataan na OSY is on the spot po sila na-hired. May mga na-hired po on the spot. Mag-a-apply lang po sila, hindi nila alam at the end of the day po, may trabaho na sila. Grabe, no? So, ang sarap po. Nakakatuwa yun, SK, na sa inyo nanggaling yung initiative at kayo yung merong feeling na napakasarap makatulong. Opo. Sa ating community members. And I recall vividly, ang SK din natin ang nag-invite over the DRRM before pertaining the mental health awareness. Yes po. At ako din ho yun. Nagkalat na ho ang mukha ko sa San Nicolas Tres. At nagpapasalamat po tayo dahil sa mga ganitong klase ng programa na ipapakita natin yung kagustuhan natin to reach our fellow Bacooreños, to reach our fellow constituents na there are a lot of programs na ginagawa ng barangay. Ang SK ninyo ay hindi antabay lang dun sa one-day liga natin or one-day. Iba-iba yung programs na meron tayo. And suportado ng kapitan. Ang ganda ng bond, ang ganda nung kung paano nyo tignan yung perspective na, wow, makikita mo to sa San Nicolas Tres. The job fair, livelihood, health, SK, kabataan, our youth, our kids, our seniors, all in one. Kumbaga, encompassing yung meron tayo. No? And thank you for that. Kasi hindi po kayo sumuko na pakinggan at ayusin ang sistema natin sa barangay. Napakaganda po nun. Speaking of pag-aayos ng sistema natin sa ating barangay, Kap, sa totoo lang, ano pong mas mahirap ayusin? Sistema ng basura o yung baguhin yung disiplina ng tao? Disiplina ng tao. Disiplina ng tao. Yes. Kasi kaya po natin ito natanong dahil meron tayo, syempre, this year, nag-start po yung ating garbage, yung waste management natin. Yes. A centralized and uniformed waste management. Kamusta po ang pagpapalakad ninyo sa waste management natin sa inyong barangay? Sa amin kasi, effective eh. Sa amin kasi halos walang nabago sa Green Valley. Sa proper, ganoon din. Ang karoon lang na konting pagbabago sa mga subdivision na pinapasok ng truck. Kasi kami, before pa yan, alam na naman ni Sir Rolly, meron kami mga garbage collector na sila may mga IDs na inisyuhan ko ng ID. Hindi pwede magtapon doon sa pick-up point ang sino man tao na walang ID. Ganun. At walang four-wheel na sasakyan na pwede magtapon. Ang galing naman po. Talagang sinestematize nyo sila talaga noon pa. Yes. Pag-upo ko pa lang. Grabe, no? Kamusta yun, Kap? Coming from that, nung
Hindi ba kayo nahirapan na sa pag-a-adjust na mula dun sa sistema ninyo sa barangay, meron kayo in-adapt from the city? Hindi kami nahirapan. Yes. At saka malaking tulong si Sir Rolly eh. Malaking tulong ang LGU as kay Mayor. Malaking tulong. Sa totoo lang, hindi ko masyadong problema ang basura. Konti lang. Konti lang. At least na-address yung pangangailangan ka pa, no? Yes. Hindi naman kayo pinatakte ng reklamo. Hindi naman. Kasi meron din kaming maliit na drop side na pinaiikot ko yun tuwing hapon para yung mga basura na nakita namin sa mga tabi-tabing kalye. Ma-pick up na. Ma-pick up na para pagdating ng truck, madala na namin. Tama nga naman, ano? Extra effort lang talaga, Yes. pero yung compassion, Yes. dapat maibigay natin sa ating mga kabarangay. Kung makakapasal ka, makikita mo doon sa pick-up point, para bang nagparada yung mga kariton nila na hindi siya nakababa. Nandoon yung basura na maayos. Tapos may bantay ako doon eh. Ang galing. Oo. May bantay kami, hindi pwede magtapon ng Tagalas Piñas. Oo nga po kasi talagang boundary talaga yun eh. Yes. Kaya, naman talaga. Hindi naman sa pero maayos po ang pamamalakad sa San Nicolas 3. Yes. Ayos-ayos po sa mga Yes. sa mga mag-a-attempt dyan na magtapon ng basura na hindi taga San Nicolas 3. Ay doon lang ho tayo merong paglilimit ng ating serbisyo. Ay kasi ang basura niyo po talaga dapat, 'di ba? Sinupi natin yung sariling ating kinokonsumo natin, basura natin 'yan eh. Do you still do cleanup drives, Kap? Every Saturday. Every Saturday. Sino-sino pong kasama ninyo? Kasama namin ang mga tanod, kasama namin meron kami yung tinatawag na Barangay Security Services. Yun yung additional sa tanod para dumami yung manpower, mga NGOs, mga tricycle drivers. Ayan nga po. Every Saturday po ito ginaganap. Yes. May mga naka-shorts pa, parang kagigising lang nito kanina Every umaga. Saturday. Tapos, community service. Yun ko community service. Pero hindi ko sila masyadong inobliga. Talagang yung commitment lang talaga nila yung pinakamahalaga doon. Yes. Mga under probation ito na mga nahuli, ganon, curfew, ganon. Ang mga curfew na mga kabataan, ang mga meron na po tayo ngayong safer cities na inilulunsad. Mag-ingat-ingat po ang mga kabataan natin. At dapat po talaga maging disiplinado tayo mga kabataan. Napakaganda po makita, Kap, na nagkakaisa yung inyong barangay every Saturday. Every Saturday morning. Buti hindi naman po naaabuso na may maglilinis naman dito sa Sabado, magkakalat na lang kami sa tapat ng bahay namin. Wala naman pong ganon. Meron. Meron din. Abay. Siyempre. Ako, sabi ko totoo, meron. Talaga naman. Di ba? Meron. Salamat po sa honesty nyo, Kap. Kasi talaga, ano pong ginagawa natin sa mga ganon? Sa kanila natin tinatapon yung naipon natin. Hindi. Ano po usually, Kap, ang disiplina natin sa kanila? Kung matapat na naandoon ako, sinasabihan ko. Kung na-tiyempo ang naandoon ako sa clean-up drive. Grabe, no? Nakakatuwa po na nagkakaisa talaga kayo. Kap, imagine nyo, kayo din talaga mismo ay tutok. At hindi lang tutok, gawa din sa pag-clean up drive din nyo. Sabi po sa comment section ni Aki Siv, next time, Kap, kami nakasama mo sa clean up drive, walang malilate. Ay, siguraduhin nyo po Kung sino man po ito, pakimonitor po. Nanggigigil ako dito kapag na-late po ito talaga naman. May pa-heart react pa itong mga kabataan talaga na ito. Pagbigayan ng serbisyo kay Kap, talagang paglinisan, wala na kayo Pero yun po, nawa po ay makasama po natin, lalo na yung mga kabataan, to encourage them na to take good care of our environment. Yes. Napakahalaga po nun. Do you still, ngayon Kap, medyo mainit ang panahon, pero later on, tatag-ulan na, do you do misting? Yes. May misting services pa rin po kayo? Yes. Ano yun, Kap? Bumibili kayo paano yung gamot nun? Kayo nagpa-purchase? Nung una, nag-purchase kami. Ngayon, nung mabalitaan ko o nagbigay ang city, hindi na ako nag-purchase. Sayang Kasi sa amin, pag may tumawag na kailangan mag-misting, may on-call kami. Pati school. Grabe. Yan. Si Ronald, andito. Napakaganda po na talagang naibibigay niyo yung service natin. Yan. Grabe naman po. Talagang sa kasuluk-sulukan ang misting ninyo ay... Pero nai-inform naman po yung mga tao, halimbawa, na magkakandak ng misting. Yes. Kasi syempre may chemical pa rin ito for the safety ng kids natin kahit papaano tayo. At syempre, dapat inform ang mga kabarangay para alugugin at itaob na yung mga gulong-gulong natin dyan.
Kami pa po ba magtataob niyan? Talaga naman itong mga kapwa namin kabarangay, talagang sabi ng isa sa comment section, walang ibang kapitan, Cap Alfredo Arevalo, ako 100%. Dahil siya yung kapitan na nagpapahiya ng tao. Kahit sa ang sulok ng Green Valley ka makita, tatawagin ka. Masayang-masaya ako dahil sobrang bait niyang kapitan. Pag naalala ko nangyari sa amin, ano pong nangyari sa inyo? Nung naranasan naming murahin pero sa kanya di namin naranasan. Magaling siya magpayo, sobrang matulungin. Thank you po sa inyo at sa programang ganyan. Grabe naman po yun. Iba talaga kapag yung approach din ng ating mga kapitan, it matters a lot. It changes lives, it changes people. What's Cap, saludo sa iyo, mahal namin Kapitan Arevalo. Sabi po ni Don Girax Bukatan. At sabi naman po ni Roan Torres, salamat Cap sa pag-help sa San Nicolas Tres para sa MedCert po for hearing aid. Salamat po. So yung programa po kasi nung Alliance, meron sila for the hearing aid. Yes. You supported that. Yes. Grabe naman po. Iba talaga ang suporta na makuha natin from this perspective. Cap, do you still manage or do you still have allotted area for community garden? Yes. Ano po ito? Area na purchase talaga ng barangay or hiniram po? Pinahiram? Honestly, lote ko yun. Sabi ni, Grabe naman po. Hiniram ng barangay kay Cap din. Oo. yes. Parang niluto lang sa sarili mong mantika talaga. Kasi merong lote sa tapat ng barangay, hinihiram ko. Ayaw pahiram. Napakaganda sana, sa tapat lang di ba? Ngayon meron akong bakanting lote. Sabi ko doon na lang kung wala magpahiram. Opo. At least nung ginawa ninyo. Kapag merong bunga yon, sino nakikinabang? Sila rin, kami rin. Parang halata naman po sa mga staff ninyo, Oo. ang pakikinabang talaga ng gulay. Dinadalahan din nila ako. Dinadala. Natalbos ng kamote. Talbos ng kamote. At saka, patola. Ayun, ang ganda gulayan ng barangay San Nicolas Tres. Siya ang caretaker ko yun. Tao na yun. Siya po ang nagme-maintain. Siya nagme-maintain. Talaga naman si tatay. Sanang sa kainitan, wag naman siya dyan nakabilad sa araw. Ayan pala. Talbos. Ano pa po ang mga tanim ninyo dyan, Cap? May mga, yung tawag yung harabilya. Ano ba tawag doon? Sigarilyas. Sige. Opo. May okra. May Niluluto talong. din yan, Cap, sa barangay? Yes. Ano pong paborito yung putahe sa barangay na niluluto? Marami dyan Bisaya laswa. Laswa. Talaga. Laswa ba? Laswa? Yun. Ayan. Ako din ngayon ko lang narinig yung laswa nga na Ayan. Iba kasi ang interpretasyon ng laswa sa Tagalog Malaswa. Laswa. Ayan si Sek parang kinilig dun sa laswa. Pero yan talaga. Sino po nagluluto, Cap, sa barangay? Wala rito si Judith wala dito. Kung sino po yung wala dito, nandoon nagluluto. Yes. Ayun, paghahandaan na ho kayo ng laswa. Sari. Pero Cap, halimbawa, kapitbahay ako, tapos nakita ko meron, pwede ba ako manghingi? Pwede naman. Yun ang gusto ko doon. Yun ang pinakamasarap doon. Pero wag naman sana yung puro hingi lang. Kayo din, magtanim-tanim. Matutunan natin magtanim at mag-contribute ng something sa ating Mayroon kasing ibenta. Oho. Dapat sana na daw binibenta para may income. Opo. Pag binenta mo, mapi-Facebook, Opo, sasabihin pa pinagkakitaan pa natin. At least para sa lahat na lang tayo. No? Yes. Okay din naman po. At least lahat ay nagbe-benefit coming from that. Yes. Cap, pag-usapan natin, disaster preparedness. Gano'n na ba kayo kahanda sa panahon ng isang sakuna? From a scale of 1 to 10, ano yung preparedness measures ninyo? Gano'n kayo ka-prepare? Siguro nasa 8 kami. 8. Kasi, pwede ka magsalita. Opo, sige po. Kasi ang San Nicolas Tres naman, hindi siya bahain. In terms of pinag-uusapan, hindi siya bahain. Tapos, may evacuation center naman kami. Tapos, yung pasunog, yung fire station kasi. Isang fire station, nasa tabi ng barangay yung substation na. Substation. Nasa barangay natin. Oo. Napakapalad, At tulong din yung ibang may mga water refilling ba tawag doon? Refilling station, yung water station. Mga water stations. Yes, yes. Yun, nung walang tubig. Nang walang may nilad, nakatulong sila sa amin. Grabe, no? Ito po yung, dito natin makikita kasi kung paano tayo nagkakaisa. Yes. Sa panahon ng sakuna, panahon ng pangangailangan ng bawat Bacoreño, lalo na po ng mga kabarangay natin, ay paano ba natin ina-address yung ating preparedness measures? Kayo ba, Cap, meron kayong mga activities na ginagawa for training ng disaster preparedness? Yes, meron. Nagkakandak din naman po tayo. Yes.
Ano usually, Kap, ang mga equipment na meron tayo sa barangay for disaster preparedness? Meron tayong para sa baha. Aha. Meron tayong para sa just in case may mga modular tent kami eh. Opo. For evacuees. For evacuees. Meron ako niyan eh. Gaganda ng mga equipment nyo, Kap. Yes, yan. May mga ano ko. May life vest kayo, may life vest. spine board kayo, Yes, may meron. helmet. Yes, meron. Mga ano tawag doon? Lubid. At may radyo. May radyo din. Grabe naman yung investment Yes, talaga. Yan. May generator set din kayo, Kap. Upcoming bibili na talaga. Ayun po. This year ang Record lahat eh. Grabe. No? Maraming salamat doon, Kap. Kasi hindi lamang kayo sumunod for the sake of compliance, but ginawa nyo siya to invest something good para sa inyong mga kabarangay. Yes. And that's what matters. Yes. Isa pa sa mga usapin na pinakamahalaga sa atin, not only the health, not only the disaster preparedness, is the security. Peace and order natin, Kap. Kailan ba natin masasabi, Kap, na ligtas na sa San Nicolas 3? Actually ngayon kasi napakaganda ng programa ni Mayor at saka ni COP. Yung Patrol Bayanihan. Which is umiikot talaga sila. Tapos ako may mga may mga outpost ako na may nakaposting doon, tapos umiikot din yung mga barangay tanod. Kaya lang ang San Nicolas 3 kasi napapaligiran ng ilang barangay. Yes. Maraming lusutan. Siguro sa tulong ng kapulisan, siguro at least 7 to 8% in scale of 10. Mga ganoon siguro. Yung level ng safeness sa inyo. Yes. Infrastructure-wise sa atin, Kap, invested ba tayo sa mga street lights natin sa barangay? Actually, noong mga unang term ko, halos lahat nalagyan ko ng street lights eh. Lahat ng mga street. Ngayon, na-improve namin siya. Nagkaroon kami ng initially sa Celestino Subdivision, buong Celestino, nalagyan na namin ng bagong LED. LED, yung with power din. Tapos yung sa Green Valley, yung papunta sa barangay, maliwanag na siya. Parang talaga. Maliwanag na. Yun ang mga gusto ko, kumpiyansa yung mga kapitan natin. Pag sinabi na maliwanag na, yung pwede ko nang patayin yung ilaw ko nga sa loob ng bahay. At maliwanag pa rin sa loob ng bahay kasi abot dun yung ilaw ng... Yan na ba? Sa Celestino ba yan? Maliwanag. Yan. Ganyan siya kaliwanag. Nga po. Yes. Ito po ay electric, powered. Yes. Pero may solar kayo po doon, Kap? Wala po tayong... Sa San Nicolas 3 proper, wala akong solar. May mga manaka-naka. Meron pa isa-isa, Pero sa Green Valley meron. Okay. At least meron tayong pang-alternate magkataon. Yes. Meron tayong pwedeng gamitin sa panahon ng sakuna. Meron tayong pwedeng for electricity purpose and powered natin na Yes. At yun ang pinakamahalaga. Sabi po sa comment section ni Daroy Clemeno, hindi ako taga San Nicolas 3. Pero nakiki-comment talaga siya, Nakikita ko na maganda at maayos ang pamamahala ng kapitan ng San Nicolas 3. Salamat at may kapitan na mabait at masipag na kapitan katulad ni Cap Arevalo. Saludo po ako sa inyo, Cap. Grabe naman po. Imagine mo sa ibang barangay na. Parang iba na talaga yung impact na nagagawa niyo doon, Cap. Kasi even other barangays see na meron kayong ganong klase ng programa at na-appreciate nila yon. Safety netting natin, Kap. Napag-usapan natin street lights. How about your CCTVs? Yes. May available po. Meron. Ilan po ang CCTV ninyo by far? Ang buong proper may CCTV, buong area. Ang Green Valley, madami na rin. Siguro mga CCTV ko more or less 100. Grabe, 100? So Yes. bagay napakalawak din po kasi talaga ng San Nicolas 3, Yes. Kaya talagang at least 100 plus would suffice. Pero dadagdagan niyo pa po ito, Yes. Kap. Ayun. Kap, dumako tayo sa mga mabilisang tanong natin. Yes. Diba? Mabilisang tanong, no explanations needed na tayo pagdating dito. Kap, ano pong pinaka-challenging na desisyon na ginawa ninyo bilang kapitan? Challenging na decision bilang kapitan. Parang sabi ni Kap, parang lahat challenging eh. Pinaka-Kap, anong pinaka? Oo. Pinaka nahirapan talaga kayo Na decision. Sabi, ito atang interview na to. Actually, kasi lahat naman mahirap. Pero ang pinaka-challenging talaga, yung
magdesisyon ka na may gagawin ka na may maapektuhan. Halimbawa, gagawa ka ng drainage. So, may masisira eh. Oo. Ha? At saka yung, sa totoo lang, road clearing, isa sa challenging. Talaga naman, ano. At isa sa pinakamasakit sa ulo. Opo. Napangiwi talaga si Kape doon sa road clearing talaga. Masakit sa ulo talaga. Bumabalik. Oo. Matapos mo maklear out, ano, after a week ay bumabalik. Ano naman po yung pinaka-proud moment ninyo bilang kapitan mula nung naupo kayo? Palagay ko, yung kasing San Nicolas Tres, nung umupo ako bilang kapitan, putik siya, walang kalsadang maayos. Hanggang sa natapos yung term ko, noong 2018, naipagpatuloy naman ng kapitan. Hanggang sa ngayon, may konti na lang siguro, mga 3 to 5% na lang yung hindi konkreto. Pero meron kami upcoming projects na road. Opo, na maa-address na yon. Siguro, matira man siya mga 2%. Grabe. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Ayun, may video tayo na ito na yung development natin. Grabe. Talagang pinaghandaan talaga to, no? At opo, ang napakadiin po kasi ng pagkakasabi ni Kape na abutan niya ang barangay San Nicolas. Putik siya. Ano yung putik? Putik yung kalsada. Yung kalsada. Oo. Talagang mapuputi ka ng iyong sapatos talaga dyan. Ngunit ngayon, kalsada na ang meron tayo. Only 3 to 5% remains. Pero ongoing na ang ating pagpa-project. Malaking tulong dyan ang ating mayor at saka ating congressman. Kap, ano pong usual tawag sa inyo ng mga tao sa barangay ninyo? Kap Pedoy. Kap Pedoy talaga. Walang other nicknames, mga ganun. Mga Kap Christopher De Leon, mga ganun. Wala ganun. Yes. Ay, kung ako talaga, kung ito kapitan ko talaga, lalagyan ko to ng artista, ano. O lalagyan ko to ng kalokal. Si Kap Dominic Ocho, Dominic. Nagkakaroon po kami ng mga name tagging, sino mga kamukha ng kapitan natin eh. Pahirap na pagwapi sa mga kapitan natin. Ano. Kap, ano pong isang payo ninyo para sa mga susunod pa na leaders ng barangay? Ako nga sabi ko, papunta na ako doon kumbaga sa Paayone, di ba? Kasi talagang pamilya na eh. Sabi ko doon sa kanila, sa mga susunod na leaders. Mahalin natin yung San Nicolas kung maglilingkod tayo sa puso natin. Kasi hindi ko sinasabing magaling ako. Pero kung totoo ka sa sarili mo, gawin mo, maglingkod ka. Kung hindi naman, wag mo na subukan. Opo. Yeah. Talaga naman. Wag na. At least, part nito, Kap, naging legacy at parte ng inyong pagpaplano as barangay captain, yung Super Health Center na ginagawa po ngayon. Tama po ba, Kap? Yes, sa pamamagitan ni Mayor. Grabe, no? Sa location po ng San Nicolas Street ito. Yes. Grabe. How do you idealize, Kap, yung Super Health Center pag natapos ito? Kasi, yun eh. Alam ko, maganda siya eh. Kasi may elevator pa siya eh. Oo. Grabe. Ayan, ongoing po ang litrato. Na siya ngayon? Medyo may pintura na. Pa-finishing na. Pa-finishing na. Grabe. Yun ang pinakamahalaga doon. Malaki siya eh. Malaki. This year, Kap, masisilayan na ba natin ang Super Health Center ng San Nicolas? Palagay ko, this year. Oo. Congratulations doon, Kap. Talagang well invested at talagang nabibigyan ng pansin. Thank you sa ating mayor. Salamat po talaga sa punong lungsod natin. Kap, moving forward, meron po tayong mga litrato dito. Pipili po kayo ng 3. Papangalanan niyo po kung sino po yung mga mabubunot ninyong litrato at i-describe niyo in 3 words, Kap. Sige po. Unang bunot natin, Kap. Sino po ang inyo nabunot? Si Kap Pabling Morales. Kap Pabling. Sige po, ng barangay? Ligas 2. Ligas 2 na ngayon. In 3 words, paano niyo po i-describe? Magaling yan. Magaling. Mabait. Kamag-anak ko yan. Kamag-anak. Magaling, mabait, kamag-anak. Napaka naman nun. Short, very brief naman nun, pero talagang alam mo na lahat. Next, Kap. Ay, sorry. Nanikit siya. Ayaw doon, dito siya. Yan. Sino po yan? Si Kap Mike Sakitan. Si Kap Mike Sakitan ng Barangay Molino 2. Kap. Mabait siya. Mabait. Sigurado ako mabait siya.
Masipag. Mahusay. Mahusay. O, Kap, yung mabait kasi parang ang definition namin ng mabait sa bahay, yung yung daga Mabait kasi, di ba tawag sa bahay, mabait? Magalang kasi siya. Magalang. Mabait Oo. siya. Masipag at talagang magbibigay din talaga ng serbisyo sa atin. Last photo natin, Kap. Sino kaya itong last neta? Eto. Kilala sana kita. Oh! Sino po ito? Ang tawag ko dyan ay si Capredo Kalinisan. Aha. Si Alfredo Kalinisan. Lalaki yan eh. Lalaki to. Oo. Yan. Dedicated sa trabaho. Dedicated. Oo. At napakadaling kausap. Napakadaling kausap. Ito po yung last segment natin, nakausap lang talaga naman. Salamat dun, Kap. Very honest, Sa mga to po, ayan, si Kap Kalinisan po ay tunay na malinis talaga, Natuwa po ako kasi napasinayaan na po kami nung last time Kaya sa ibang mga kapitan po natin na hindi ko pa po na-i-interview dito, ay talaga naman po, dito na po kayo at wag ko kayo matakot, chill nga lang po ang ating mga Kaps dito. At sa mga kapitan po, pag nabunot nyo po si Kap Pedoy, bawi-bawi na lang po kung paano nyo i-describe. So at least po ay magkaroon po kayo ng at least bond together. Kap, kung bibigyan kayo ng unlimited budget para mag-prioritize ng isang dream project ninyo, ano kaya ito? Siguro magiging kaiba sa amin. Magiging kaiba sa pandinig ng ibang barangay. Mm-hmm. Dahil ang dream project ko, drainage. Kasi sa laki ng area namin, yun talaga yung kahit papanong gawin ko, kahit budgetan ko na, kahit doon ko na ilagay yung budget taon-taon, kulang at kulang sa laki ng dapat ayusin na drainage. Na maayos na drainage. Maayos na drainage. Grabe, no? Still, at the very end of the day, ayaw ni Kap nung project na nakikita, yung basta lang nakikita natin ng ganyan, very unique drainage. Yes. Para at least maging sustainable. Yes. Long term, Yes. Napakaganda nun sa puso ng isang kapitan. Yung makita mo, ma-realize mo na gusto ko magpagawa ng drainage na aabot ng 25 years, gumagana pa rin. Yes. Fully functional. Yes. May iba kung paano natin tanawin yon kapag ganun. Iba din yung laki ng gasto sa ganun, pero at least pinapangarap natin. Meron tayong goal sa mind natin na talagang makikita natin itong ganitong maisakatuparan natin. From this, Kap, ay meron pong mga video message na gustong bumati at magbigay pasalamat sa inyo. With this, panoorin po natin ang ating AVP. Si Kap po bilang kapitan is masasabi namin na early bird. Yun si Kap na pag sinabi niyang 8 o'clock, meeting or pasok man, 8 o'clock talaga. Din bilang kapitan, si Kap yung tipong tao na parang 100% talaga dapat maibigay niya yung kanyang best as kapitan, no? Iikot po yan, yung siya yung tipo ng taong hindi pwedeng kapag may nalaman siyang pupuntahan niya at kakausapin niya kagad, straightforward, ika nga si Kap, para malaman kagad at ma-resolve ang problema. Talagang nakikita namin na kailangan talaga namin ng isang, sabi nga nila, ama ng barangay, na katulad ni Kapitan, na hindi lang yung iniisip iilan, kundi karamihan talaga. I-bet nga sa pamilya niya, halos hindi na nga niya maasikaso kasi inuuna talaga niya yung taong barangay talaga at ang barangay. Minsan inaabot ngayon dito ng alas 7, alas 9, lalo kung may problema, wala hong oras yan. Basta lang yan nasulpot. Siya na mismo ang umaalam at nagre-resolve din talaga sa problema. Pero talaga sa totoo lang, si Kapitan, hindi naging Green Valley ito kung wala si Kapitan Alfredo Arevalo. Kasi ang daanan ng araw dito ay putikan. Halos wala kang madaanan ng mga tao, puro sa gilid. Pero nung naging kapitan siya, unti-unti niyang pinaganda at pinasiminto lahat ng lugar ng San Nicolas, ng Green Valley. Kaya sabi ko, napakagaling tong taong, tong kapitan na to. At napatayuan niya ng magandang, nagkaroon ng eskwelahan dito sa ating lugar, sa aming lugar. At nagkaroon pa ng bagong barangay dahil sa kanyang kasipagan at sa kanyang ipinakita talaga na gusto niya maging maunlad ang Green Valley at buong San Nicolas 3. Kaya sabi ko nga sarili ko bilang isang kagawad, sabi ko idol ko talaga yung kapitan ko na yan dahil
talagang matulungin sa kapwa-tao. Kaya ang wish ko sana sa kapitan natin na sana gabayan pa siya ng Panginoon at bigyan ng lakas ng pangangatawan. At nang sa ganoon, mas sigit pa siyang makakatulong sa aming mga kabarangay. Paring Pedoy, galingan mo lang ha. Magdasal lang tayo lagi. Nagabayan pa tayo ng Panginoon na may pagpatuloy pa natin yung ating paglilingkod sa ating mga kabarangay. Napaka-stricto ni Kap sa pamumuno niya. Pero in fairness naman sa kanya, yung pagiging stricto niya talagang napakagandang, masasabi ko na magandang nangyari dahil may kabuluhan. Hindi siya naghihigpit kundi para sa sarili niya, kundi para sa mga tao na mabigyan niya lahat ng tulong. Ayaw niya ng pabalik-balik na tao. Gusto niya pag pumunta sa barangay, action agad. Pag nandito, kung kayang ibigay, ibibigay lahat. Hindi na yung pabukas-bukas. Bilang kapitan, talagang masasabi ko dahil sa tagal na ako yung barangay secretary niya, since naging kapitan na siya noon, talagang makita mo na nagsisilbi siyang may puso. Laging sinasabi na hindi tayo nandito, hindi magtrabaho, kundi magserbisyo. Kaya kami, bilang staff, na-adapt namin kung ano si kapitan. Hindi siya yung kapitan na ang hirap tawagan sa kanya. 24/7 bukas ang cellphone, kahit ating gabi, tawagan mo. Kaya ako nahawa na rin, 24/7 na rin akong gising. Para sa akin, napakabuti mong kaibigan, tatay ng barangay, ama ng mga bata, mga anak mo talagang nakikita ko talaga na buong serbisyo ibinigay mo na sa amin, sa buong San Nicolas Tres. Salamat. Salamat at may Kapedoy Arevalo kami sa San Nicolas Tres. Kaya ako, proud ako taga San Nicolas Tres ako kasi andyan si Kapedoy. Bilang kapatid, supportive po siya sa amin. Siya yung na lalapitan namin kapag may problema kami. Kasi siya yung mas ahead sa amin, lalo na ang nanay ko, lumaki kami na wala kaming, maliliit pa kami, wala kaming tatay. Nanay ko lang yung nagtaguyod. Masasabi ko sa kanya, yung hindi niya kami kaya matiis, matulungin siya. At saka ano siya, talagang sa Diyos talaga sa ano, maano siya pala simba, mapanata, gano'n. Idol ko siya. Kasi bilib ako sa kanya. Basta may lumapit sa kanya, hindi uuwing luhaan. Kahit papano, kung hindi man maibigay yung kabuuan, uuwi ka na meron ka. Kahit papano meron kang ngiti. Kami, pag may mga sunog, pag nasa meeting siya kay Mayor, siya, punta ka muna roon. At susunod na lang ako. Lalo na yung nasunog dito sa Bagong Silangan. Pinaunan niya ako ro bago pag sunod. Tsaka yung mga kalamidad na nababaha. Inaatas niya sa akin yung mga yung parang naando na rin siya sa mga lugar na ito. Lahat. Message ko sa iyo, Kap, Tol, Kuya. Sana pagpatuloy mo pa yung mga nasisimula natin, nagagawa natin para sa mga tao. Alam ko, mahirap, pero nakakayanan mo. Naandito lang kami lagi sa Antropa, nakagabay lagi sa iyo. Marami kang kaibigan, marami kang tiga-suporta. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa. At ang Panginoon, laging naandito sa atin. Laging nakatingin. Yun lang po. Naging emotional po ako pinag-uusapan si Daddy. Kasi po, kami po yung parang parehong personality. Makikita po si Daddy as masipag. Hindi lang po bilang tatay, kundi bilang din kapitan po. Hindi lang po siya mapagmahal towards sa pamilya niya, kundi sa mga kabarangay niya rin po, sa mga constituents niya din po. Mas inuuna niya po minsan yung kapakanan ng iba kaysa po sa kanya. Selfless po siya. Kaya proud po ako na sabihin na tatay ko po siya. At happy po ako na nakakatulong siya dito sa community po namin. Ako po, kung saan po yung sa tingin ni Daddy, kung hanggang saan po yung gusto niyang i-give pa po sa iba, okay po ako doon. Basta po, alam ko po na happy siya sa ginagawa niya, nakakatulong po siya sa iba, happy na rin po ako doon. Ang isa po sa mga memories na hindi ko po makakalimutan bilang kapitan si Daddy,
is yung kapag naharap po siya sa tao, alam ko po na genuine sa puso niya yung mga binibigay niya at yung pinapakita niya po sa tao. Hi, Daddy. Alam mo naman na proud ako sa'yo, na love kita. At wala akong masasabi kundi ikaw yung taong tinitingala ko. Kasi hindi ka lang mabuting ama, isang magaling na ama. Grabe naman yun, Kap. Such an emotional message, Kap. Any thoughts coming from the special messages that you've received? Sa totoo lang, hindi ko naman inaasahan yun eh. Mm-hmm. Kasi nga, kanina nang ini-interview mo ako, yun pala talaga, lahat ng sinasabi ko, yun pala yung pakiramdam nila. Yun pala ako. Kasi mahirap kasing mag-imbento ng salita na para lang may masabi ka. Kasi sabi ko nga, hindi ako sanay na may kodiko eh. Sabi ko nga kaninang umaga, nagsimba ko. Sabi ko, sana maging maayos yung interview. Kasi every Wednesday nasa simbahan ako. Tulad ng sinabi ko, ang buhay ko kasi sila eh, mga anak ko. Di ba? Basta ako, alam ko naman eh, lahat ng ginagawang mabuti, kahit sino ka pa, basta mabuti ang ginagawa mo, may babalik din ang kabutihan sa iyo. Grabe naman po. Napakalalim nung salita ng pagbibigay ng kabutihan at yung pagbalik ng kabutihan din sa iyo. Talagang makikita natin doon yung lalim kung gaano tayo naka-hold on doon sa faith natin at sa pagmamahal natin sa ating pamilya. At ang audience din po natin, mga kasamahan natin dito ay nagsisinghutan po dahil na talagang touching kasi nakaka-touch po yung message lalo na ng inyong daughter, Kap. Very emotional talaga para sa atin na pag-usapan yung tatay na nagsiservisyo sa ating mga leaders, sa ating mga kapwa kabarangay at sa ating community members. It's a different thing. Iba yung pressure nun. At mula po dito, syempre, ay talagang susulitin na po natin. Tawagin na rin po natin to give us their thanksgiving at yung kanilang appreciation para magbigay ng mensahe po. Unahin na po natin ang SK Chair ng San Nicolas Tres, ang ating chairperson, SK, Ninya Cañete. Any message for Kap? Ang message ko lang po kay Kap, nagpapasalamat ako na simula nung election pa lang, kinuha mo akong SK Chairman ng San Nicolas Tres at nanalo tayong dalawa. Very thankful ako na sa iyo ako napunta dahil kitang-kita kung paano ka magserbisyo at hindi ako nagsisisi na dalawa tayong nagseserbisyo para sa kabataan, para sa buong barangay ng San Nicolas Tres. Maraming salamat, Kap, sa lahat ng mga tulong, sa guide nyo ng council, lalo na ikaw po sa guide nyo sa amin ng mga SK Council, sa lahat po ng pagprotekta sa akin, sa mga, syempre, sa politika, we cannot please everyone. So maraming salamat po sa lahat ng tulong, sa suporta, sa pagmamahal, kahit masakit sa ulo minsan ng SK. Very thankful kami sa iyo and sana patuloy tayong magseserbisyo ng tapat at tama. Thank you po. Yun, grabe naman po. At mula po dito, susundan naman tayo ng clerk po ng barangay, si Ma'am Violeta Ocampo. Ma'am, any message para po kay Kap? Para kay Kap po, sa tagal po nung pinagsamahan namin, yung serbisyo po na binibigay niya sa tao po, yung serbisyo po talaga na may puso. Hindi siya pumapayag na hindi mo matutulungan yung tao basta lumapit po sa barangay. Kay kakampi po man yan or hindi ka partido. Talaga pong ginagawa niya po para sa nasasakupan niya po sa San Nicolas Tres. At sa amin po na mga kasama niya, hindi lang po kasama sa trabaho, kundi kapamilya po ang turing niya sa amin. Kaya salamat po, Kap, sa lalo na po sa akin sa binigay niyo na pagtitiwala. At sa mga tao po na natutulungan nyo, alam ko po na, Bioli, bigyan mo yan, Bioli, bigyan mo to. Basta po pupunta sa barangay, hindi po kayo, mawawalan. Yun po, serbisyong totoo po kay Kap Pedoy. Grabe, no?
At natuwa po ako dun sa, napakabababaw po talaga ng emosyon ng ating mga kasama sa Barangay San Nicolas Tres. Talagang yung panginginig nila, oo. Totoo naman po, pag galing talaga sa puso, very emotional. To complete the package, syempre, no, upon concluding ang ating mga gusto magbigay ng mensahe, from the PWD po na sector natin, ang presidente, let's call Sir Angelo po on, sir. Kap, maraming salamat po sa tulong na binibigay mo, lalo na sa mga PWD members. Kung ano man po yung nire-request namin, gamot, wheelchair, tungkod, nakahanda po siya lagi para tumulong po sa amin. Hindi lang po sa PWD, kahit sa senior po, tumutulong siya. Bata pa lang ako, kilala na ako ni Kap. Kaya huwag kang mag-alala, Kap. Susuporta kami para sa iyo. Grabe po. Yung suporta, napakahalaga talaga nun. At salamat po dahil kayo ang buong suporta at kaagapay ni Kap. Sabi nga doon sa comment section, ang barangay po ang kanyang second family. Wala na kayong ibang hahanapin pa. Ang first family priority, ang second family barangay. That's it. Yun na ang meron ang Kap Arevalo natin. At coming from this ay talagang, 'di ba, makikita natin paano binild yung ating yung buhay ng ating kapitan in this kind of management and leadership for good governance. Kap, coming from this, maaari po bang makapagbigay kayo ng message para sa ating family, sa mga kabarangay po natin, at syempre po sa mga tumulong sa atin? Unang-una sa ating mahal na mayor, maraming salamat po sa ating mahal na vice mayor, sa mga city council, kay Congresswoman Lani, sa Agimat Party List, sa aking pamilya, sa aking magulang, sa aking biyenan, sa aking asawa, sa aking mga anak. Maraming salamat sa inyong suporta at sa aking mga kasama sa barangay, sa paglilingkod sa barangay. Hindi ko naman ito magagawa, hindi ko magagawang maglingkod nang wala kayo. Pasensya na kayo, sobrang higpit ko, kahit ating gabi, inutusan ko kayo. Ayoko kasing ipagpabukas yung kaya ng gawin. Kasi, minsan kasi, pag may tawag sa akin, hindi ko nasagot. Sigurado yun, 100% babalikan kita. Pupuntahan kita. Dinanas ko kasi yung humingi ng tulong na hindi napagbigyan. Masakit yun, lalo na sa isang mahirap na tao. Kaya masasabi ko lang, mahalin natin ang ating kapwa. Pag naglingkod tayo, ibigay na natin ang lahat. Ang lahat na iyan ay merong kapalit. Hindi natutulog ang Diyos. Maraming salamat po. Salamat din po dito, Kap. Iba talaga yung may faith ka at meron ka talagang paniniwala with your discipline na hinubog ka talaga ng Panginoon for this. You are meant to do this and you are meant to bless other people and lead other people to a better life sa San Nicolas Tres. Thank you. Thank you, Don Kap. Talagang ipinakita nyo yung puso at paglilingkod nyo sa atin. At mula po dito ay syempre patuloy ang programa. Sabi nga ni Kap, pasensya na ho kayo kung mahigpit po. Ay may mga pabalita po tayo at announcements pertaining our programs and upcoming activities sa atin pong barangay. Tama po, umpisahan na natin si SK sa panawagan niyo po, SK. Yun po, meron po kaming city ordinance po ulit na galing sa Bacoor, ang KKID. Para po sa mga 15 to 30 years old po na mga kabataan, magpa-KKID na po kayo sa ating barangay. Meron pong duty ang SK, bawat SK po. Pwede po kayo pumunta sa ating SK office, bukas na bukas po yun. And currently po ngayong araw ay meron pong KKID registration sa barangay proper po dito po sa Pintong Bato. Sana po makapunta lahat ng mga kabataan. Ayun, maraming salamat po, SK. Sa iba pa po natin, Sek, baka may mga announcements, activities tayo sa ating barangay. Yung every Saturday, Zumba po, tuloy-tuloy pa rin po yun. And yung pong job seeker po natin, ganun pa rin po, katulad po na sinabi po ni Mayor at ni Kapitan, wala pong bayad ang ating pong job seeker po. Lahat po nakukuha ng mga dokumento regarding po sa job seeker. Welcome po kayo sa Barangay San Nicolas Tres. Salamat po. Maraming salamat. Grabe, full of energy si Sek. Kahit kanina talaga, kita-kita ko yung pangangatal sa... Opo. Si Kagawad po, baka meron pa po tayong mga activities, announcements, Kagawad. Na naisip mabatid, yan. Yun po, nasabi naman po lahat. Sa Zumba, meron po kami gaganapin ng SK na paliga po sa barangay. Naaniyahan po namin kayo. At
lahat po sa mga activities po na gaganapin po sa barangay, anyaya po namin kayong lahat. Malugod po namin kayong papasalamatan sa lahat ng inyo pong pakikiisa. Yun lang po at maraming salamat. Yun. Thank you so much po. Any announcement, sir, from the PWD? Sa ngayon po, waiting pa rin po kami sa announcement ni Mayor. Meron din po tayong mga therapy para sa mga bata. Iniintay lang po namin yan para po i-announce po sa lahat po ng 47 barangays ng PWD. Ayun, maraming salamat po. Antabayanan po natin ang mga programang meron po na maaari natin makuha coming from the PWD and Alliance po natin. Any more additionals po? Yan. Meron din po tayong bilang celebration ng Strike Family Day, meron pa po kaming pa-swimming dun sa aming barangay. 5 days po yun nakastay, so siguro po hanggang bukas na lang po siya. So ayun po, punta po lahat ng mga kabataan daw. Huwag po kayong mag-alala, safe naman po doon dahil may mga tanod po nagbabantay and BDRM po. Ayun, may pa-swimming. Gusto ko po yung pa-swimming, oo. Tapos si Sek nagluluto dun sa nag-iihaw sa tabi, ng barbecue at hotdog, ihaw-ihaw, At syempre po, baka meron kayo Kap mga nais i-shout out o batiin bago tayo tuluyang mag-end sa ating program. Kayo Kap? Okay lang ako. Sabi ni Kap, okay lang daw siya. Si Mrs. po, tsaka yung mga anak Kap na baka nanonood. Hi Pangga. Ayun naman talaga. Ay, talaga naman. At doon na po natapos ang ating lahat-lahat at ang buhay ko din. Sana all may Pangga talaga. Oo, Pangga. Marami. Grabe napaka-sweet. Yun ang tawagan. Live TV, Pangga. How long na ba kayo, Kap, in married life? 17. 17 years, Yes. We hope maabutan natin ng 50 years, 60 years, of long married life at nawa po kayo ay maging fruitful pa, makaka mga pa si Kap, mga 8 pa. 8, oo. At sa mga kapitan po natin, kita nyo naman po, chill na chill ang ating kapitan na na-interview ngayon na hindi pa natin nakakadaupang palad. Dito po, sa Usapang Bacoorreño, sa Bacoor TV channel, ay magda po kayong mag-atubili. Kami po ay pupunta ang buong team po ng Bacoor TV channel ay pupunta sa inyo at pupuntahan, kakatok po sa inyong mga pintuan ng barangay. Papasukin nyo lang po kami para ma-interview po kayo at makadaupang palad na natin kayo dito lamang sa WhatsApp. At gagawa tayo ng schedule for you. Maraming salamat po sa ating punong barangay Alfredo Arevalo ng Barangay San Nicolas Street. At sa lahat ng kasamahan na kasama po natin dito sa studio at mga nanonood po sa atin sa social media platforms po natin. Grabe, sabi kapag, ito huling-huli, sabi ni Macy, kapag po kayong bumitaw, wag niyo po kami iiwan. Grabe naman yung iiwan, talaga naman. Kakaiba ka talagang kapitan. Ano ba talagang kakaiba kay Kap? Idol kita pag naalala ko nangyari sa amin, napapaiyak ako. Ayaw ko na po maulit ang nangyari. Pakapakan pagkatao namin. Kaya mo yan, Kap. God bless po. Sabi ni Macy Lustado. Grabe yung talagang hope nila for our barangay captain. At maraming salamat po dahil ipinapakita ng ating mga constituents yung kanilang suporta at pagpapahayag ng pagmamahal sa ating barangay captain. Lagi nating tatandaan, mga Bacoorreño, na sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo, sa bawat leader ay may responsibilidad, at sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacoorreño, ito ang WhatsApp dito sa Usapang Bacoorreño. Ako po muli si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw po at abangan niyo po ang mga susunod pa ditong usapan sa Usapang Bacoorreño. Dito niyo lamang po matutunghayan yan sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Sa bawat problema may solusyon ka. Hindi ka napapagod kahit mahirap na. Sa ulan o init, ikaw ay nandyan. Gabing-gabi